Marami ang namamatay kada taon dahil sa aksidente sa daan sa Metro Manila. Kaya naman gumagalaw na ang pamahalaan bago dumami pa ang nadidisgrasya. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Halos 4,500 ang nasawi sa loob ng isang dekada, bunsod na mga disgrasya sa daan batay sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS ng MMDA. Mula 2013 hanggang 2023, pumapalo ng 445 deaths per year ang average na bilang ng mga nasasawi sa iba't ibang road crash. Sa 2024 data naman ng MARAS, EDSA ang kalsadang naitalang may pinakamaraming aksidente na umabot sa halos 9,000. Sumusunod dyan ang C5, habang third place naman ang Commonwealth Avenue. Quezon City, Maynila at Taguig naman ang top 3 cities with the most accidents noong 2024. Kaya ang mga otoridad lubos na nababahala sa dami ng mga nangyayaring disgrasya. Isa sa mga potensyal na solusyon, babaan ang speed limit sa urban areas sa 30 kilometers per hour mula sa kasalukuyang 60 kph. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, maaari itong ipatupad ng Metro Manila Council kung maghahain ng Metro Mayors ng resolusyon. Pero kung kailangan babaan, pag-aralan natin. We will consult experts and then we have to consider din yung economic aspect. Diyan, pag nagbaba ka ng speed, yung turnaround time ng pampublikong transportasyon. Bukod sa speed limits, pagresponde rin sa mga aksidente ang isa sa mga nakikitang dapat bigyan ng pansin. Kaya ang Department of Health balak na ring i-train ng MMDA enforcers at maging TNVS drivers na maging first responders para mabilis na maagapan ang mga disgrasya sa daan. Isa rin sa mga nakikitang solusyon ay ang pag-amyenda sa Anti-Drunk and Drug Driving Act para babaan ang required alcohol level sa dugo ng isang lasing na driver para mapanagot ang mga ito sa batas. Kailangan kasi ng blood level para ma-prosecute mo. At yung atin, 0.05. Sa ibang bansa, 0. Sa ibang bansa, 0.1. So kaya hirap na hirap. Tapos yung lag time pa from the time mahuli mo, nagkaroon ng crash, to the time mapatest mo yung driver. Bangga ang kotse sa motor ang may pinakamaraming naitalang road crash sa NCR noong nakaraang taon na umabot sa lampas 18,000 aksidente. Pero pinakadelikado ang mga truck na nakakabangga ng mga pedestrian kung saan 16 sa kabuang 103 incidents mayroong mga namatay. Kaya para sa Land Transportation Office, paigtingin nila ang motor vehicle inspections at ang pagtetest sa mga tsuper para masigurong alam nila at hindi sinesearch lang sa internet ang pagpasa sa mga license exam. Isa ring pinag-aaralang solusyon ang pagtanggal sa mga lumang modelo ng mga sasakyan. Ang next question is saan natin dadalhin? Saan natin dadalhin yung mga sasakyan? Pero again, baka not to pangunahan yung DOTR, we will wait po doon sa about that policy. Ayon pa sa pag-aaral, pinakamaraming namamatay sa mga aksidente sa Metro Manila mula 6 p.m. hanggang 6 a.m. habang pinakamaraming non-fatal cases mula 7 a.m. to 9 p.m. Kaya patuloy na paalala ng mga otoridad sa mga motorista, siguruhing maayos ang sasakyan at maging ang sarili bago magmaneho para iwas aksidente at makauwi ng ligtas. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.